Bakit pa pupunta ng Ilocos o Kalinga kung meron naman nito sa Metro Manila? Mga kada, ito na talaga ang dare na hindi ko uurungan. Nandito tayo ngayon sa Poblacion Makati para itry itong pottery making. Kaya tara, samahan niyo ako. Alam niyo, matagal ko na talagang gustong itry ulit itong pottery kasi na-try ko to sa Ilocos pa. Imagine, bumiyahe pa ako ng napakalayo, 'di ba? At ito na nga, meron na dito sa Makati. Ayan. Hi! Good morning! Hi! Welcome to Pottery Studios. Thank you. Your name? My name's Hazel. Hazel. Pottery session. Pottery. Pwede ba tayong mag-tour sa pottery session? So, ito ang inyong entrance. Dito makikita yung mga finished product. This is our showroom. All the pieces that you see here talagang we have it for sale. Usually these are made by wheel. And then a little bit over here, we have our wheel room. So if students want to come in, they could just use studio time, make their own pieces. Mga gano'ng katagal bago mo siya mauuwi? 1 month? 1 month, around 1 month. Give or take, paminsan kapag mabilis yung process namin, mabilis kagad mapupuno yung pugon or kiln. Okay, start na tayo? Let's go for it! So we provided aprons for you, kasi for sure pottery is messy. Ayan, so it crisscrosses at your back, and then tali natin siya sa likod. Okay, there we go. Dito lang sa harap. Pwede. Very stylish. Ayan, so I'll be discussing really quickly kung ano yung pottery. We will be starting with our clay na very malleable, or what we like to call very plastic. So, formable piece siya, dito siya sa plastic stage. This is the clay that we have in our plastic bags over here. Form natin siya sa wheel. We take it off the wheel and then we let them dry a little bit. And pupunta na tayo sa leather hard stage niya. So, from this to this, it takes around 2 to 3 days of drying talaga, and slow drying. Ayun, after this stage, you can actually carve your piece. Like for example, katulad na itong piece na to, may carvings siya. And if you see the bottom, medyo ayos na rin yung ilalim niya. As opposed to just the regular na pinutol mo lang na parang chop-chop. Let's proceed sa demo. Sure, why not? Okay, this is the moment. Ano ang first? Ang first ay, Clay. you're gonna go ahead and stick your clay dun sa wheel. Pero before that, basahin muna natin yung wheel para mag-stick siya. Ayan. Okay, so ito na yung medyo gigil ka. Okay. Ito yung galit mo. Kailangan ibagsak ko talaga? Yeah. Yun. Okay, Pero good. hindi gitna. Kung hindi gitna, pwede naman siyang i-push konti. Ayan. Parang hatakin mo siya papunta sa'yo, pull mo siya. Ganyan na yung roughly shape niya. Pwede mo nang i-dunk yung hands sa water. Both? Both, yeah. Babasain mo yung hands mo. Ayan. And then, in turn, babasain mo yung clay. Ayan. Okay, hanapin mo na yung speed ng wheel. Ayan. Medyo parang medium fast speed. Take off. The pedal, then just focus on your hands. Okay. So again, potter's posture. Brace your elbows on somewhere, either sa rib cage mo, sa thighs mo. Ayan. Tapos, bababa mo lang yung hands mo gently on the wheel. Yeah. Masasanay ka lang muna sa kanya. Sabi para madulas to, Yes, diba? correct. Hmm. So, and then slowly lalaban ka sa clay. Meron niyang laban, for sure. Lalaban yung clay. Meron siyang push and pull din. Tapos lahat ng palms mo, make sure na naka-interact siya with the clay. Naka-touch. One, if you notice, hindi na nagda-dance yung bandang side. Tapos yung pag-rise ng hands mo, medyo slow lang. Take your time. Each level of the work, parang dapat madaanan siya ng pressure ng hands mo. So ngayon, pwede mo na siya ibaba. So I want you to place one of your hands, Emma, preferably your left hand, aside ng clay. So really touch it with your palm. And then the other hand, itong right hand mo, which is your stronger hand. Medyo kakarate chop mo yung top. It's okay. Sorry. Go lang, go lang. Talagang malakas yung drag ng wheels. Normal lang yan. There. So ready na tayo mag-open ng ating clay. This is the time where we use our sponge. Kasi bawal ang ating nail. Okay, good.
So, one last thing, no? This is about the time where tutusukin natin yung bottom with a bit. Focus on your hands. Medyo may pressure siya pag nilagay mo yung sponge on the middle of your clay. You're gonna travel outwards konti-konti. And from the outwards, travel inwards. So parang hinahagod mo siya. Last, and then pwede na tayong mag-pull up ng walls natin after this. Okay, so regulate the pressure. Kung hindi ka muna sure sa kung anong pressure ibibigay, better na medyo gaanan mo muna. So, yan. Ito na yung medyo scary part. So, hawakan mo lang siya na parang lapis lang. And then, yung left hand mo, brace mo siya dito sa right hand. Kasi for sure, gagalaw-galaw yan. Okay, So, next. pwede mo na siyang i-wire off. 1, 2, 3. Yun. Nice. Ayan, buti na lang may apron ka. Okay. Good, good. Dumi-dumi ko na dito. Push mo lang siya. And then catch at the bottom. And then lagay mo siya dito. Tabi ng work natin. Oh. Ayan. Ayan. There you go. Ha! Okay, good. Ayan, tapos na. Perfect! Walang studio na mapuntahan other than sa UP, doon kami nag-workshop. Pero priority kasi nila yung mga students nila. And then, ayun, nung nakuha na tong space na to, kaya matagal na yung plan talaga. 2016 pa lang gusto ko nang gawin. So, nakapag-commit during the pandemic. For the wheel throwing, we suggest mga nasa 10 years old and above. Kasi yung wheels namin dito, medyo mataas, so minsan hindi abot ng mga bata. Pero pinapatry pa rin naman, kung younger sila yung gusto nila, pinapayagan naman namin. For hand building naman, all ages, we've also taught mga seniors. So nagka-student na ako before na nasa 70s. Parang escape ko siya nung nag-start ako. So sobrang ako nasa-stress palagi. So pag nagpa-pottery ako, nakaka-focus ako, nakakalimutan ko everything else. And then at the same time, motor skills, yung movement ng hands, lahat yun nakakatulong. Tapos, parang improving oneself. Kasi yung mahirap dito sa Philippines, no, konti lang yung historical records in terms of pottery, hindi na preserve. And maganda ngayon na dahil nauuso siya, parang ginagawa natin ng way na magkaroon ng sariling style as Filipinos, and then yung mga manggagawa natin, yung mga nagpapalayok, nakakatulong din for them na nagkakaroon din sila ng development in terms of skill and design. Hindi ka nasa stock na gumagawa ka lang ng paso or palayok. At least ngayon, pwede na sila mag-sculpture at iba-ibang bagay. We're open ng Tuesday, Wednesday, Friday to Sunday ng 9 a.m. to 6 p.m. Our workshops are every Fridays to Sundays. And nabubuk naman siya sa website. And then our social media is on Instagram at Pottery Sessions. Malaki ang bahagi ng pottery sa kultura ng ating bansa. Kaya naman, nakatutuwa na sa ganitong paraan ay naibabalik natin ang pamana ng ating mga ninuno. Thank you very much mga kada. Sana nag-enjoy din kayo at sana soon matry nyo rin po ito. Pwede ang mga bata, anyone po pwedeng bumisita dito para matry nyo, para lumabas nga yung artistic side ninyo. Hindi nyo nalalaman, meron pala kayong tinatagong talento, di ba? Kaya naman dito sa dare nyo sa akin, talaga namang hindi ko to inurungan. Nakita nyo naman, diba? At I made it! Thank you very much, Hazel. And thank you, Pottery Sessions, for this very, very nice experience, amazing experience. Talagang matutuwa yung ating mga kada. Thank you! Netizens, for more Kada Umaga updates, i-click lamang ang subscribe button at i-follow na po ang Net25 social media pages at Net25 TV.